Tuwing umaga, gumigising ako na may matinding pagduduwal, sapat na para halos hindi ako makabangon sa kama. Ginawa na ng mga doktor ang lahat ng posibleng pagsusuri, pero wala silang makitang anumang mali sa akin. Hanggang sa may isang estranghero sa MRT na humawak sa kwintas ko at bumulong ng isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko. Ang pangalan ko ay Alena at 5 taon na akong kasal kay Paolo. Akala ko, perpekto ang aming pagsasama. Nakatira kami sa isang magandang condo unit sa gitna ng Makati. Mayroon siyang matatag na trabaho bilang sales manager at ako naman ay nagtatrabaho mula sa bahay bilang isang graphic designer. Wala pa kaming anak pero plinano na namin ito para sa malapit na hinaharap. Tila lahat ay naaayon sa planong binuo naming dalawa. Ngunit 6 na buwan na ang nakalipas. Nagsimulang gumuho ang buhay ko sa paraang hindi ko kailanman inakala at nagsimula ang lahat sa isang simpleng regalo. Iyon ang aming ika-5 anibersaryo ng kasal. Umuwi si Paolo ng gabing iyon na may malaking ngiti at isang maliit na kahon na nakabalot sa gintong papel. Inihanda ko ang paborito niyang hapunan, lechon manok na may java rice at sariwang atsara. May mga kandilang nakasindi sa aming hapagkainan at nagpatugtog ako ng malamyos na musika. Lahat ay romantiko at perpekto. Happy anniversary, mahal ko, sabi niya habang inaabot ang kahon. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang napakagandang kwintas, isang manipis na kadenang pilak na may palawit na hugis puso. Ang palawit ay mas malaki kaysa karaniwan, marahil ay kasinlaki ng isang malaking barya at may maliliit na ukit ng bulaklak sa ibabaw nito. Tunay na napakaganda. Ang ganda nito, Paolo, sabi ko habang kinukuha ito mula sa kahon. Hayaan mong isuot ko sa iyo, sabi niya. Kinukuha ang kwintas mula sa aking mga kamay. Tumayo siya sa likuran ko at inilagay ang kwintas sa aking leeg. Dumampi ang kanyang mga daliri sa aking balat habang ikinakabit niya ang kawit. Nakaramdam ako ng kilabot, pero inisip ko noon na dahil lang iyon sa pananabik. Bagay na bagay sa iyo, bulong niya, malapit sa aking tainga. Ipangako mo sa akin na hindi mo ito kailanman huhubarin. Gusto kong isuot mo ito araw-araw bilang simbolo ng ating pag-ibig. Medyo kakaiba ang kanyang hiling, pero naisip ko rin na ito'y matamis at romantiko, kaya ipinangako ko sa kanya na palagi ko itong isusuot. Hindi ko alam na ang pangakong iyon ay halos maging sanhi ng aking kamatayan. Sa mga unang araw, maayos ang lahat. Komportable ang kwintas at gusto ko ang itsura nito. Nakatanggap ako ng ilang papuri mula sa mga kaibigan at katrabaho sa aming mga video call. Tila lalong masaya si Paolo tuwing nakikita niya akong suot ito. Mas madalas siyang ngumiti, mas naging maalalahanin, mas malambing. Akala ko, marahil ay pumapasok kami sa isang bagong yugto ng aming pagsasama, isang mas matatag at malalim. Ngunit pagkatapos ay nagsimula ang mga sintomas. Sa simula, banayad na pagduduwal lang tuwing umaga. Akala ko ay may nakain lang akong hindi maganda o nagkakaroon ako ng allergy sa isang pagkain. Iminungkahi ni Paolo na baka buntis ako at pareho kaming natuwa sa ideya. Pero nang mag-pregnancy test ako, negatibo ang resulta. Lumala ang pagduduwal. Bawat umaga, gumigising akong parang binabaliktad ang sikmura ko. Tatakbo ako sa banyo at maglalagi doon ng kalahating oras. Sinusubukang huwag sumuka. Minsan nagtatagumpay ako, minsan hindi. Nagsimula akong mamayat dahil halos hindi ako makakain tuwing umaga. Pagkatapos lang ng tanghali ako nagsisimulang gumaan ang pakiramdam. Dapat kang magpatingin sa doktor. Sabi sa akin ni Paolo, isang umaga habang pinapanood akong lumabas ng banyo na maputla at nanginginig. Oo, tama ka, sagot ko. Sinuri ako ng aking doktor ng husto. Blood test, urinalysis. Sinuri niya ang presyon ng dugo ko, ang puso ko, lahat. Ang mga resulta ay bumalik na ganap na normal. Wala akong makitang mali, Alena. Sabi niya na nakakunot ang noo. Baka stress lang. Masyado ka bang maraming iniisip nitong mga nakaraang araw? Hindi naman. Tulad lang ng dati. Sagot ko. Sige, subaybayan natin ang sitwasyon. Kung magpapatuloy o lalala ang mga sintomas, bumalik ka sa akin. Pero hindi lang nagpatuloy ang mga sintomas, lalo pa itong lumala.
Nagsimula akong magkaroon ng palagi ang sakit ng ulo. Isang mapurol na sakit na tila nagmumula sa likod ng aking bungo at kumakalat pasulong. Umiinom ako ng pain relievers, pero halos walang epekto. Nagsimula na rin akong makaramdam ng pagod sa lahat ng oras. Gaano man kahaba ang tulog ko, palagi akong gumigising na pagod. Nagsimula ring magbago ang itsura ng balat ko. Naging mas maputla, halos kulay abo. Mayroon akong malalalim na pangingitim sa ilalim ng mga mata na hindi kayang itago ng anumang makeup. Naging marupok ang aking mga kuko at nagsimulang malagas ang buhok ko ng higit sa normal. Tila tunay na nag-aalala si Paulo. Dinala niya ako sa isang espesyalista. Pagkatapos ay sa isa pa at isa pa. Gumastos kami ng malaki sa mga konsultasyon at pagsusuri. Ginamitan ako ng MRI, CT scan, mas maraming blood test, allergy tests, thyroid tests. Lahat ay normal ang resulta. Nakakabigo, sabi ko kay Paolo isang gabi habang nakahiga kami sa kama. Ang sama-sama ng pakiramdam ko pero walang makapagsabi sa akin kung anong mali. Alam ko, mahal, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ko. Pero mahahanap natin ang sagot. Huwag kang mag-alala. Napansin niya na ang kamay ko ay nasa kwintas. Pinaglalaruan ang palawit, isang ugali na nadevelop ko. Suot mo pa rin pala araw-araw, komento niya nang may ngiti. Oo naman, sagot ko. Ipinangako ko sa'yo. Ikaw ang pinakamabuting asawa sa buong mundo, sabi niya. Hinahalikan ang aking noo, pero may kakaiba sa kanyang boses ng gabing iyon. Hindi ko maipaliwanag ng eksakto. Mayroong tono ng kasiyahan na hindi angkop sa sitwasyon. Ipinilig ko ang aking ulo. Sinasabi sa sarili na nagiging paranoid lang ako. Nababaliw na ako dahil sa mga sintomas. Lumipas ang 3 buwan mula nang magsimula ang mga sintomas. 3 buwan ng pakiramdam na palala ng palala. Halos 10 kilo na ang nawala sa akin. Nagsimulang mag-alala ang mga kaibigan ko. Tumawag ang nakababata kong kapatid, si Sofia. Isang araw na umiiyak. Ate Elena, ang sama ng itsura mo, sabi niya sa video call. Mukha kang multo. Anong nangyayari? Hindi ko alam, Sof. Sagot ko ng matapat. Walang makita ang mga doktor. Naisip mo na ba na baka psychological, depression o anxiety? Tinanong din ako ng mga doktor niyan. Pinatingin nila ako sa isang psychologist. Sabi niya wala akong senyales ng depression o anxiety disorders. Ang weird nito, sabi ni Sofia. Kinakagat ang labi. Si Paolo, paano niya hinaharap lahat ng ito? Napakabait niya pag-amin ko. Sinuportahan niya ako sa lahat, sinasamahan ako sa lahat ng appointment, tinitiyak na kumakain ako, inaalagaan ako kapag masama ang pakiramdam ko. At totoo iyon, naging modelong asawa si Paulo sa buong sitwasyong ito. Nagluluto siya para sa akin, naglilinis ng bahay, siya na ang namamalengke. Kapag masyado akong mahina para magtrabaho, hindi siya kailanman nagreklamo na bumaba ang kita ko. Palagi niyang sinasabi na ang pinakamahalaga ay ang kalusugan ko. Ngunit may mga maliliit na pagkakataon, napakaliit na halos hindi ko pinapansin kung saan may tila hindi tama. Tulad noong aksidente kong natapunan ng tubig ang kwintas habang naghuhugas ng plato at halos sumigaw si Paolo. O noong iminungkahi ni Mama na baka dapat kong tanggalin muna lahat ng alahas ko para makita kung may allergy ako sa metal. At agad na sinabi ni Paulo na kalokohan iyon dahil nakasuot na ako ng pilak dati nang walang problema. At idinagdag pa niya, espesyal ang kwintas na iyan. Simbolo iyon ng pag-ibig natin. Walang saysay na hubarin pa. Tiningnan ako ni Mama nang may kakaibang ekspresyon pagkatapos ng komentong iyon, pero wala na siyang sinabi. Isang araw, pagkatapos ng isang partikular na nakakadismayang appointment sa doktor, kung saan sinabi sa akin ng isang gastroenterologist na wala siyang makitang mali sa aking digestive system, nagpa siya akong maglakad-lakad muna bago umuwi. Kailangan ko ng sariwang hangin at oras para mag-isip. Inihatid ako ni Paulo sa klinika, pero mayroon siyang mahalagang pulong sa trabaho, kaya sinabi kong mag-MRT na lang ako pauwi. Tanghali noon at hindi gaanong puno ang MRT. Umupo ako sa isa sa mga upuan malapit sa pinto at ipinikit ang aking mga mata, dinarama ang pag-alog ng tren. Ang kamay ko, gaya ng dati, ay automatikong napunta sa kwintas.
Isa itong kilos na na-develop ko sa mga buwang ito, isang bagay na ginagawa ko ng hindi nag-iisip. Excuse me po, sabi ng isang boses sa tabi ko. Minulat ko ang aking mga mata at nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ko. Siguro mga 60 taong gulang siya, kulay abong buhok na maayos ang pagkakasuklay, maikling balbas na trim at nakasuot ng salamin na may gintong frame. Nakasuot siya ng madilim na suit na mukhang mahal pero hindi magarbo. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang kandungan at napansin kong mahahaba at payat ang kanyang mga daliri na may malilinis na kuko. Opo, sagot ko. Pasensya na po sa pang-aabala, sabi ng lalaki na may malumanay at magalang na boses. Pero ako po ay isang alahero. 40 taon na ako sa negosyong ito at hindi ko maiwasang mapansin ang inyong kwintas. Agad kong tinakpan ng kamay ang palawit. Napakaganda po nito, patuloy niya. Pero mayroon akong napapansin na hindi karaniwan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko, nakakaramdam ng kaunting kaba sa aking dibdib. Bahagyang yumuko ang lalaki, pinaningkit ang mga mata para mas makita ang palawit. Hindi tama ang bigat, sabi niya. Ang isang palawit na pilak na ganyan kalaki ay dapat mas magaan at ang paraan ng pagkakasabit nito sa leeg ninyo. May laman ito sa loob, sigurado ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. May laman? Anong ibig mong sabihin may laman? Maaari ko po bang tingnan? Tanong niya. Iniuunat ang kanyang kamay. Nagatubili ako sandali, pero may kung ano sa kanyang mga mata na nagtiwala ako sa kanya. May ekspresyon doon ng tunay na pag-aalala. Hinayaan ko siyang hawakan ang palawit, bagamat hindi ko ito hinubad sa aking leeg. Hinawakan ng lalaki ang pusong pilak sa pagitan ng kanyang mga daliri. Marahang iniikot, kinakapa, bahagyang pinipindot sa iba't ibang punto. Oo, bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa sa akin. Tiyak na may laman ito. Nabubuksan ang palawit na ito. Parang isang relikaryo, pero napakatago ng mekanismo. Nabubuksan? Ulit ko. Naguguluhan. Sigurado po kayo? Regalo ito ng asawa ko at hindi niya nabanggit na nabubuksan ito. Tumingin sa akin ang lalaki at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Miss, may sasabihin po ako at sana'y huwag ninyong masamain. Ang ganitong klase ng palawit na may lihim na kompartimento sa 40 taon kong karanasan, iilang beses ko lang nakita ang disenyong ito at hindi kailanman para maglagay ng magandang bagay. Naramdaman kong nawala ang dugo sa aking mukha. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang mga ganitong palawit ay ginagamit para maglaman ng mga sangkap, likido o pulbos. Nakakita na ako ng mga kaso na may lamang pabango. Oo, pero nakakita na rin ako ng mas madidilim na kaso. Mas madidilim? Bulong ko. Tinitigan ako ng lalaki sa mata. Masama po ba ang pakiramdam ninyo nitong mga nakaraang araw? Nagkakasakit ng walang malinaw na dahilan? Bumuka ang bibig ko, pero walang lumabas na tunog. Paano niya nalaman iyon? Naninilaw ang mga mata ninyo, malumanay na pagpapatuloy ng lalaki. Maputla ang balat ninyo, nanginginig ang inyong mga kamay, at sa paraan ng paghawak ninyo sa inyong tiyan paminsan-minsan, masasabi kong mayroon kayong malalang pagduduwal. Paano? Simula ko. Dahil iyan ang mga klasikong sintomas ng unti-unting pagkalason, sabi ng lalaki, at kung mayroong isang bagay sa loob ng palawit na iyan na dahan-dahang naglalabas ng nakalalasong sangkap, malapit sa inyong balat, malapit sa lalamunan, kung saan napakalapit nito sa inyong respiratory system. Hindi niya ako pinatapos. Bigla akong nahilo. Umaandar ang tren pero parang umiikot ang lahat sa paligid ko. Hindi, sabi ko, umiiling. Hindi, imposible iyan. Mahal ako ng asawa ko. Regalo niya itong kwintas para sa aming anibersaryo. Miss, sabi ng lalaki, at ang boses niya ay mabait ngunit matatag. Kailangan ninyong buksan ang palawit na iyan at tingnan kung ano ang nasa loob. Kung mali ako, lubos akong hihingi ng paumanhin sa pag-aalala sa inyo. Pero kung tama ako, nakatitig lang ako sa kanya, ang isip ko ay tumatakbo ng napakabilis. Inisip ko ang lahat ng sintomas. Inisip ko ang lahat ng doktor na walang mahanap. Inisip ko kung paano ito nagsimula eksakto pagkatapos kong isuot ang kwintas. Inisip ko ang pagpupumilit ni Paulo na huwag ko itong hubarin.
Inisip ko ang OA niyang reaksyon noong nabasa ito. Inisip ko kung paano niya palaging tinitingnan kung suot ko ito. Hindi ako makapaniwala na gagawin sa akin ito ng asawa ko, sabi ko. Pero mahina ang boses ko kahit sa sarili kong pandinig. Kung gayon, buksan ninyo sa harap ko, sabi ng lalaki. Patunayan ninyong mali ako. Ituturo ko sa inyo kung paano hanapin ang mekanismo. Huminto ang tren sa isang istasyon. Bumukas ang pinto at may ilang taong bumaba. May iba namang sumakay. Hindi gumalaw ang lalaki. Ako rin. Gaano katagal niyo nang suot ang kwintas? Tanong niya. 6 na buwan. Sagot ko ng automatiko. At nagsimula ang mga sintomas kaagad. Marahil 1 linggo pagkatapos, tumango ang lalaki na parang kinumpirma nito ang kanyang mga hinala. Kailangan ninyo itong hubarin ngayon din, sabi niya. Kahit pa lumabas na mali ako tungkol sa pagkalason, malinaw na mayroon kayong reaksyon dito. Mas mahalaga ang kalusugan ninyo kaysa sa anumang alahas. Tama siya, alam ko iyon. Pero nanginginig ang mga kamay ko habang dinadala ko ito sa likod ng aking leeg para hanapin ang kawit. Dito, sabi ng lalaki, hayaan ninyo akong tumulong. Gamit ang sanay na mga daliri, tinanggal niya ang pagkakakawit. Nahulog ang kwintas sa aking mga kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, hubad ang aking leeg at kakaiba ito, pero sumusumpa ako. Agad kong naramdaman na parang mas nakakahinga ako ng maluwag. Ngayon, sabi ng lalaki, kinukuha ang palawit mula sa aking kamay. Ang mekanismo para buksan ang mga ganitong disenyo ay karaniwang narito. Idiniin niya ang kanyang kuko sa isang halos hindi makitang punto sa gilid ng pusong pilak. May maliit na click na napakahina na halos hindi ko narinig sa ingay ng MRT. Bumukas ang palawit na parang isang kabibe. Sa loob, mayroong isang maliit na kapsulang babasagin na kasing laki ng isang malaking tableta. Selyado ito sa magkabilang dulo ng tila wax. At sa loob ng kapsula ay may malinaw na likido, halos parang tubig, pero bahagyang mas malapot. Nagkatinginan kami ng lalaki sa katahimikan. Hindi dapat ito narito, sabi ng lalaki sa wakas, tensyonado ang boses. Tiyak na hindi ito pabango o anumang hindi nakakasama. Ang babasagin ay idinisenyo para payagan ang maliliit na singaw na dahan-dahang tumagas. Ito ay isang paraan ng dahan-dahang paglabas ng sangkap. Naramdaman kong nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking pisngi. Tinatangka akong patayin ng asawa ko, bulong ko. Hindi ko iyan makukumpirma ng legal, maingat na sabi ng lalaki, pero kailangan ninyong pumunta sa pulisya ngayon din. Huwag na kayong umuwi. Huwag ninyong sabihin sa asawa ninyo na alam ninyo ito. Dumiretso lang kayo sa pulisya. Pero bakit? Tanong ko. Humahagulgol na ngayon. Bakit niya ito gagawin? 5 taon na kaming kasal. Akala ko masaya siya. Akala ko mahal niya ako. Marahang isinara ng lalaki ang palawit. Tinitiyak na mahigpit ang pagkakakawit para walang matapon. Madalas, pera ang motibo, sabi niya. Mayroon ba kayong life insurance? Mana, mga ari-arian? Inisip ko ito. Oo, mayroon akong malaking life insurance. Ipinilit ni Papa na kumuha ako nito noong ikasal ako. At kamakailan lang ay naman ako ang isang property mula sa aking lolo, isang lupa sa labas ng lungsod na malaki ang halaga. Pinipilit ako ni Paulo na ibenta ito, pero gusto kong panatilihin dahil sa sentimental na halaga. Oo, pag-amin ko, mayroon akong life insurance na 10 milyong piso at naman akong isang property 8 buwan na ang nakalipas. Malungkot na tumango ang lalaki. Iyon na marahil ang paliwanag, 6 na buwan ng unti-unting pagkakasakit bago ang isang tila natural na kamatayan. Naidokumento na ng mga doktor ang lahat ng sintomas ninyo pero hindi nila mahanap ang sanhi. Kapag namatay kayo, malamang na isisi nila ang pagkamatay sa isang hindi na-diagnose na autoimmune disease o organ failure na hindi alam ang dahilan. Makukuha niya ang insurance, mamamana ang property bilang inyong asawa at walang sinumang maghihinala. Sobra na. Lahat ay sobra na. Nagsimula akong umiyak ng mas malakas. Kumuha ang lalaki ng malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at inalok sa akin. Pasensya na po, sabi niya. Alam kong napakasakit nito, pero at least ngayon alam nyo na at maililigtas nyo ang inyong sarili. Huminto ang MRT sa susunod na istasyon. Tumayo ang lalaki,
Dito na po ang baba ko, sabi niya. Pero pakiusap, makinig kayo sa akin. Dumiretso kayo sa pulisya. Huwag sa bahay ninyo. Huwag tawagan ang asawa ninyo. Ipakita ninyo sa kanila ang kwintas. Hilingin na suriin nila ang likido at manatili kayong ligtas. Kumuha siya ng business card mula sa kanyang wallet at ibinigay sa akin. Ang pangalan ko po ay Roberto Reyes. Mayroon akong alhasan sa Greenbelt. Kung kailangan ng pulisya na tumestigo ako tungkol sa kwintas, handa po ako. Mayroon din akong mga kakilala sa mga laboratorio na maaaring magsuri ng sangkap. Salamat, nasabi ko sa gitna ng mga hikbi. Salamat po sa pagligtas ng buhay ko. Ingat po kayo, sabi ni Roberto at saka bumaba ng tren. Naiwan akong nakaupo doon. Hawak ang kwintas sa nanginginig kong mga kamay habang patuloy ang takbo ng MRT. Gulong-gulo ang isip ko. Isang bahagi ko ay hindi pa rin makapaniwala na totoo ito. Si Paulo, ang aking Paulo, ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking minahal ko, ay talagang tinangkang patayin ako. Pero lahat ng ebidensya ay naroon. Ang mga sintomas na nagsimula kasabay ng pagsuot ko ng kwintas, ang pagpupumilit niya na huwag kong hubarin, ang reaksyon niya noong nabasa ito, kung paano niya palaging tinitingnan kung suot ko ito. At ngayon, itong misteryosong likido sa loob ng palawit. Kinuha ko ang aking telepono. May 3 mensahe mula kay Paolo. Kamusta ka sa doktor? Pauwi ka na ba? Malilate ako ng uwi ngayon. May bigla ang meeting. I love you. Ang huling mensaheng iyon ay nagpasuka sa akin. I love you. Paano niya na isusulat iyon habang dahan-dahan niya akong nilalason? Hindi ko sinagot ang mga mensahe. Sa halip, hinanap ko sa Google ang pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Mayroon 3 istasyon mula sa kinaroroonan ko. Bumaba ako ng MRT na nanginginig ang mga binti at naglakad ng 2 kanto hanggang sa himpilan. Isa itong kulay abong gusali na may 2 palapag at may watawat na nakawagayway sa labas. May isang pulis sa reception desk nang pumasok ako. May maitutulong po ba ako? Tanong niya at pagkatapos ay tiningnan ako ng mas maigi. Ma'am, okay lang po ba kayo? Napakaputla ninyo. Kailangan kong makausap ang isang tao. Sabi ko, sa tingin ko tinatangka akong patayin ng asawa ko. Agad nitong nakuha ang kanyang atensyon. Ipinasok niya ako sa isang interview room at tumawag ng isang detective. Dumating ang detective sa loob ng 5 minuto. Isang babae na nasa 40s, maitim ang buhok na nakatali, matatalino ang mga mata at seryoso ang ekspresyon. Ako si Detective Ramirez, pagpapakilala niya. Naiintindihan ko na mayroon kayong emergency. Ikinuwento ko ang lahat. Ang mga sintomas, ang mga doktor na walang mahanap, ang kwintas, ang alahero sa MRT. Binuksan ko ang palawit at ipinakita sa kanya ang kapsulang babasagin na may likido. Maingat na sinuri ni Detective Ramirez ang kwintas gamit ang latex gloves. Kailangan nating suriin agad ang sangkap na ito, sabi niya. Kailangan din kitang patingnan sa doktor ngayon para maidokumento ang kasalukuyan mong kondisyon at makakuha ng mga sampol ng dugo. Kung talagang nilalason ka, kailangan natin ng ebidensyang medikal. Naniniwala po ba kayo sa akin? Tanong ko, nagulat sa gaan ng pakiramdam ko. Nakakita na ako ng mga katulad na kaso. Pag-amin ng detective, mas karaniwan ito kaysa sa inaakala ng mga tao at ang mga sintomas na inilalarawan mo ay tugma sa iba't ibang uri ng unti-unting pagkalason. Iimbestigahan natin ito ng husto. Dinala nila ako sa isang ospital kung saan sinuri ako ng isang mediko legal at kinuha ang mga sampol ng dugo, ihi at buhok. Ipinaliwanag niya na maaaring ipakita ng buhok ang kasaysayan ng pagkakalantad sa mga lason sa nakalipas na mga buwan. Samantala, ipinadala ang kwintas sa isang forensic laboratory. Ipinaliwanag ni Detective Ramirez na aabutin ng hindi bababa sa 24 na oras ang pagsusuri para sa mga paunang resulta. Ano po ang gagawin ko habang naghihintay? Tanong ko, hindi ako maaaring umuwi. Hindi ko kayang makita si Paolo na umaarteng normal ngayong alam ko na ang totoo. Tama ka na, huwag umuwi.
Sabi ng detective. Mayroon ka bang ligtas na matutuluyan? Pamilya, mga kaibigan? Ang kapatid ko po, sabi ko kaagad. Maaari po ba akong manatili sa kapatid kong si Sofia? Sige, pumunta ka sa kanya. Huwag mong sabihin sa asawa mo kung nasaan ka. Kung magtanong siya, maaari nating sabihin na nasa ospital ka para sa karagdagang pagsusuri na technically ay totoo. Samantala, iimbestigahan namin ang kanyang pananalapi, ang kanyang background, lahat. Kung pinaplano kanyang patayin para sa pera, may maiiwan siyang mga bakas. Tinawagan ko si Sofia mula sa himpilan ng pulisya. Nang ikuwento ko ang natuklasan ko, natahimik siya sandali. Papunta na ako diyan ngayon, sabi niya sa wakas, nanginginig ang boses. Huwag kang aalis. Susunduin kita. Dumating si Sofia sa loob ng 20 minuto. Nakatira siya sa kabilang dulo ng lungsod, kaya siguradong nagmaneho siya ng parang baliw para makarating ng ganoon kabilis. Niyakap niya ako, nang napakahigpit na halos hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala na ginawa sa iyo ng demonyong, yun ito, sabi niya, umiiyak. Nagtiwala tayo sa kanya. Lahat tayo nagtiwala sa kanya. Ibinigay sa amin ni Detective Ramirez ang kanyang direktang numero at sinabing pananatilihin kaming updated. Habang dinadala ako ni Sofia sa kanyang apartment, tumunog ang telepono ko. Si Paolo. Tiningnan ko ang screen, nakakaramdam ng halo-halong takot, galit at lungkot. Huwag mong sagutin, sabi ni Sofia. Kailangan kong sagutin, sabi ko. Kung hindi, mag-aalala siya at baka hanapin kanya o si Mama. Kailangan kong umarting normal. Huminga ako ng malalim at sinagot. Hello, mahal, sabi ko. Sinusubukang panatilihing matatag ang boses ko. Alena, nasaan ka? Umuwi ako. At wala ka rito. Nasa ospital ako. Sabi ko. Sinabihan ako ni Detective Ramirez na ito ang sabihin ko. Pagkatapos ng appointment sa gastroenterologist, sobrang sama ng pakiramdam ko. Nahimatay ako sa MRT at may tumawag ng ambulansya. Ano? Ayos ka lang ba? Saang ospital? Papunta na ako diyan. Naririnig ko ang tunay na pag-aalala sa kanyang boses. Napakagaling niyang umarte. Paanong nakasama ko ang lalaking ito sa loob ng 5 taon at hindi ko nakita ang ganitong bahagi niya. Huwag kang pumunta, mabilis kong sabi. Sabi ng mga doktor kailangan kong manatili para sa obserbasyon ngayong gabi. Gumagawa sila ng mas maraming pagsusuri. Walang saysay kung pupunta ka. Hindi mo rin naman ako makikita. Rules ng ospital. Pero gusto kong makasama ka pag pupumilit niya. Alam ko, mahal, pero wala ka talagang magagawa. Umuwi ka na, magpahinga ka. Tatawagan kita bukas kapag may balita na ako. Natahimik siya. Suot mo ba ang kwintas? Bigla niyang tanong. Nanlamig ang dugo ko. Tiningnan ko ang kwintas, na ngayon ay nasa isang evidence bag na inilagay ni Sofia sa kanyang bag. Oo naman, pagsisinungaling ko. Lagi ko itong suot. Mabuti, sabi niya at narinig ko ang ginhawa sa kanyang boses. Mabuti, maganda iyan. Sige, tawagan mo ako kung kailangan mo ng kahit ano ha. Kahit anong oras, gagawin ko. I love you, sabi ko. At ang mga salitang iyon ay parang abo sa aking bibig. I love you too, sagot niya. Ibinaba ko ang telepono na parang napapaso. Tinanong niya ang tungkol sa kwintas, sabi ko kay Sofia. Ang una niyang tinanong matapos malaman na nasa ospital ako ay kung suot ko ang pesteng kwintas. Hinigpitan ni Sofia ang manibela nang napakatindi na namuti ang kanyang mga buko. Papatayin ko siya, sabi niya sa pagitan ng mga ngipin. Hindi ako sumagot. Hayaan nating ang hustisya ang bahala sa kanya. Nang gabing iyon sa apartment ni Sofia, hindi ako makatulog. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang malinaw na likido sa loob ng kapsulang babasagin. Naiisip ko ang lahat ng beses na hinalikan ako ni Paolo. Niyakap, sinabihan na mahal niya ako. Lahat habang dahan-dahan niya akong nilalason. Naiisip ko ang lahat ng appointment sa doktor na sinamahan niya ako. Umaarting nag-aalalang asawa, samantalang sinusubaybayan lang niya kung gaano na ako nagkakasakit dahil sa kanyang lason. Paano siya naging ganito kalupit, ganito kakalkulado? Dumating ang mga resulta mula sa laboratorio makalipas ang 36 na oras. Tinawagan ako mismo ni Detective Ramirez. Alena, kailangan kong pumunta ka sa istasyon, sabi niya.
Nakuha na namin ang mga resulta at may ilang bagong development sa kaso. Dinala ako ulit ni Sofia sa himpilan ng pulisya. Ngayon ay mas maraming tao sa conference room. Si Detective Ramirez, isa pang mas matandang detective, isang piskal at isang toxicologist mula sa forensic lab. Maupo ka, pakiusap, sabi ni Detective Ramirez. Umupo ako, malakas ang kabog ng dibdib. Unang nagsalita ang toxicologist. Isang payat na lalaki, makapal ang salamin at seryoso ang ekspresyon. Ang likido sa palawit ay thallium, sabi niya ng diretsahan. Ito ay isang napaka-toxic na heavy metal. Ginamit ito noon bilang lason sa daga hanggang sa ipinagbawal para sa layuning iyon dahil sa panganib nito. Sa maliliit at matagalang dosis, nagdudulot ito ng eksaktong mga sintomas na nararanasan mo. Pagduduwal, pagkalagas ng buhok, mga problemang neurological, pagbaba ng timbang. Naramdaman kong nawalan ako ng hininga. Ang pagsusuri sa iyong buhok ay nagpapakita ng mataas na antas ng thallium na tugma sa matagalang pagkakalantad sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan, patuloy ng toxicologist. Kung nagpatuloy ka pang isuot ang kwintas sa loob ng 2 o 3 buwan pa, ang naipon sa iyong sistema ay aabot sa nakamamatay na antas. Ang iyong kamatayan ay magmumukhang resulta ng multiple organ failure na hindi alam ang sanhi. Diyos ko, bulong ko. Yumuko si Detective Ramirez. Mayroon pa, sabi niya. Inimbestigahan namin ang pananalapi ng iyong asawa. Natuklasan namin na baon siya sa utang. May utang siyang mahigit ₱250,000 sa iba't ibang nagpapautang, kabilang ang ilan na hindi eksaktong legal. Nalaman din namin na 8 buwan na ang nakalipas pagkatapos mong manahin ang ari-arian mula sa iyong lolo. Sinubukan niyang kumuha ng pautang gamit ang ari-arian na iyon bilang collateral, ngunit hindi niya magawa dahil nakapangalan lang ito sa iyo. At 7 buwan na ang nakalipas, idinagdag ng piskal, itinaas niya ang iyong life insurance sa ₱10,000,000 nang hindi ka ino-inform. Pineke niya ang iyong pirma sa mga dokumento. Napatitig ako sa kanila, hindi maproseso ang lahat ng impormasyon, kaya lahat pala ay kasinungalingan. Sabi ko, sa wakas, lahat ng panahong ito, may sapat kaming ebidensya para arestuhin siya, sabi ni Detective Ramirez. Attempted murder, fraud, falsification of documents. Matagal siyang makukulong, pero kailangan namin ang iyong buong kooperasyon. Handa ka bang tumestigo laban sa kanya? Opo, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Siyempre po. Opo, sige, aarestuhin namin siya ngayong gabi. Gagawin namin ito sa bahay ninyo, malayo sa kanyang pinagtatrabahuhan para maiwasan ang eksena. Pero gusto kong balaan ka na magiging mahirap ito. Itatanggi niya ang lahat. Sasabihin niyang baliw ka, na nag-iimbento ka lang. Susubukan kanyang manipulahin sa emosyonal na paraan. Alam ko po, sabi ko, pero may 2 araw na ako para iproseso ito. Alam ko na kung sino talaga siya ngayon. Hindi na niya ako maloloko. Nang gabing iyon, inaresto ng pulisya si Paulo sa aming bahay. Wala ako roon, pero ikinuwento sa akin ni Sofia na napanood niya sa balita. Lumabas si Paulo na nakaposas, sumisigaw na inosente siya, na may pagkakamali, na ang asawa niya ay may sakit at nalilito. Lumabas ang mga kapitbahay para manood. Naging isang palabas sa himpilan ng pulisya nang ipakita sa kanya ang ebidensya. Sa wakas ay bumigay siya. Hindi siya umamin ng lubusan, pero alam ng kanyang abogado na matibay ang kaso. Sa huli, nagkaroon sila ng plea bargain. Umamin si Paulo na nagkasala sa attempted murder kapalit ng mas mababang sentensya, 20 taon sa bilangguan. Mahirap ang paglilitis. Kinailangan kong umupo sa korte at pakinggan ang lahat ng detalye kung paano niya pinlano ang aking kamatayan, kung paano siya nag-research sa internet tungkol sa mga lason na hindi matutukoy, kung paano niya binili ang thallium sa black market, kung paano niya espesyal na idinisenyo ang kwintas sa isang tiwaling alahero na naaresto rin, kung paano niya maingat na sinubaybayan ang aking paghina, tinitiyak na sapat ang kabagalan para hindi magdulot ng agarang hinala. Kinailangan ko ring pakinggan ang kanyang depensa na subukang ilarawan ako bilang isang mahirap na asawa, isang babaeng humahadlang sa perang kailangan niya na para bang iyon ay dahilan para pumatay. Pero ang pinakamasama ay noong tinawag akong tumestigo
at kinailangan ko siyang tingnan ng diretsahan. Nagtama ang aming mga mata sa buong korte at sa isang saglit, nakita ko ang lalaking pinakasalan ko. Ang lalaking nagpatawa sa akin na yumakap sa akin sa mga mahihirap na gabi na nangako ng walang hanggang pag-ibig. Pero ang lalaking iyon ay hindi kailanman umiral, isa lamang itong maskara. Sa aking testimonya, nagsalita ako ng malinaw. Ikinuwento ko ang lahat mula sa araw na ibinigay niya ang kwintas hanggang sa sandali sa MRT nang iligtas ako ng alaherong si Roberto Reyes. Tumistigo rin si Roberto, ipinapaliwanag kung paano niya nakilala ang kwintas at bakit siya agad naghinala. Nagdelibera ang hurado sa loob lamang ng 3 oras bago bumalik na may hatol na guilty. Si Paulo ay sinentensiyahan ng 20 taon sa bilangguan ng walang posibilidad ng parol sa unang 10 taon. 1 taon na ang nakalipas. Ngayon ay mas mabuti na ako. Ang antas ng thallium sa aking sistema ay sa wakas bumalik sa normal pagkatapos ng ilang buwang paggamot. Tumubo muli ang buhok ko. Tumaas ang timbang ko. Nawala ang pagduduwal, nawala ang sakit ng ulo. Naramdaman kong muli akong naging sarili ko. Ibinenta ko ang bahay na pinagsamahan namin ni Paulo. Hindi ko na kayang manirahan doon, hindi sa lahat ng alaala. Bumili ako ng isang maliit na apartment malapit sa tinitirhan ni Sofia. Nagsimula akong mag-therapy para iproseso ang lahat ng nangyari. Ang trauma na malaman na ang taong pinakamamahal mo ay dahan-dahan kang pinapatay ay hindi isang bagay na madaling malampasan. Nagsimula rin ako ng isang support group para sa mga biktima ng domestic violence dahil iyon ang nangyari kahit hindi ito nagsasangkot ng tradisyonal na pisikal na pananakit. Ito ay karahasan sa pinakatuso at kalkuladong paraan. Pinanatili ko ang ari-arian ng aking lolo. Sa katunayan, ginawa ko itong isang kanlungan para sa mga kababaihang tumatakas sa mga sitwasyon ng domestic abuse. Naramdaman kong ito ang tamang paraan para parangalan ang alaala ng aking lolo at bigyan ng layunin ang isang bagay na halos ikamatay ko. Tungkol naman sa alahero, naging kaibigan ko si Roberto Reyes. Binisita ko ang kanyang tindahan ng ilang beses pagkatapos ng paglilitis para magpasalamat. Sinabi niya sa akin na sa lahat ng taon niya bilang alahero, hindi pa siya nakakita ng ganito kalalang kaso ng isang kwintas na sandata. Ngayon ay nagbibigay siya ng mga charla sa mga paaralan ng pag-aalahas tungkol sa etika, sa propesyon at sa pagkilala kung mayroong kahina-hinalang nangyayari. Iniligtas ninyo ang buhay ko, sabi ko sa kanya tuwing nagkikita kami. Ginawa ko lang po ang tama, palagi niyang sagot. Kahit sino ay gagawin din iyon, pero hindi iyon totoo. Maraming tao ang babaliwalain ang kanilang hinala, iisipin na hindi nila problema iyon, matatakot na masangkot. Hindi lang nagkaroon si Roberto ng kaalaman para malaman na may mali, kundi pati na rin ng lakas ng loob at habag para kumilos. Minsan, iniisip ko kung ano ang nangyari kung nagtaksi ako noong araw na iyon sa halip na mag-MRT o kung umupo ako sa ibang upuan o kung nagpasya si Roberto na huwag akong kausapin, marahil ay patay na ako ngayon. Ang buhay minsan ay napagpapasyahan ng mga maliliit na sandali, ng mga maliliit na pagkakataon. Mayroon din akong mahalagang natutunan sa lahat ng ito. Ang mga senyales ng panganib ay hindi palaging halata. Hindi ako kailanman sinigawan ni Paulo, hindi ako sinaktan, hindi ako ininsulto. Sa labas, mukha siyang perpektong asawa at iyon ang nagpadagdag sa kanyang panganib dahil walang naghinala. Kahit ako, hanggang sa halos huli na ang lahat. Ngayon, pinapansin ko na ang aking kutob sa paraang hindi ko pa nagawa noon. Kapag may pakiramdam akong mali, kahit hindi ko maipaliwanag kung bakit, iniimbestigahan ko ito. Hindi ko na binabaliwala ang mga maliliit na alarmang iyon sa aking isipan. Sabi ng kapatid kong si Sofia, mas malakas ako ngayon kaysa dati. Hindi ako sigurado kung sang-ayon ako. Sa tingin ko, mas maingat lang ako, mas alerto sa madidilim na katotohanan na maaaring magtago sa likod ng mababait na mukha at matatamis na salita. Tungkol naman sa pagtitiwala muli sa pag-ibig, sa mga relasyon, mahirap pa rin iyon. Sabi ng aking therapist, aabutin ito ng panahon. Normal lang na magkaroon ng mga issue sa tiwala pagkatapos ng pinagdaanan ko. Lumalabas ako paminsan-minsan, pero palaging may isang bahagi sa akin na nagtatanong kung totoo ba ang taong nasa harap ko
o isa na namang maskara. Pero pinagtatrabahuhan ko ito dahil hindi ko hahayaan na sirain ng ginawa ni Paulo ang buhay ko. Sinubukan na niyang kunin ang buhay ko minsan. Hindi ko hahayaang kunin din niya ang aking kinabukasan. Ang kwintas, nga pala, ay nananatiling ebidensya ng pulisya. Minsan iniisip ko ito, ang magandang piraso ng pilak na may nakamamatay na sikreto. Isang perpektong metapora, sa palagay ko. Ang mga pinakapanganib na bagay ay madalas na dumarating sa pinakamagandang balot. Ilang linggo na ang nakalipas, nakatanggap ako ng sulat mula kay Paolo mula sa kulungan. Ang una kong reaksyon ay itapon ito nang hindi binubuksan, pero nanaig ang kuryosidad. Sa sulat, sa wakas ay inamin niya ang lahat. Sinabi niyang nagsisisi siya na ang mga utang ay nagtulak sa kanya sa desperasyon, na hindi niya inakala na magagawa niya ito hanggang sa huli na para tumigil. Tinapos niya ang sulat na sinasabing mahal pa rin niya ako. Sinunog ko ang sulat na iyon dahil anumang naramdaman ni Paulo para sa akin ay hindi pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nanlalason. Ang pag-ibig ay hindi nagpaplano ng pagpatay. Ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa ibang tao bilang isang paraan para sa isang layunin, bilang isang solusyon sa mga problemang pinansyal. Ang tunay na pag-ibig ay ang nakita ko sa mga mata ni Sofia nang sunduin niya ako sa himpilan ng pulisya. Ito ang nakita ko kay Roberto nang magpasya siyang kausapin ako sa MRT. Alam na maaaring magkamali siya at magmukhang tanga. Ito ang nakikita ko ngayon sa mga kababaihan sa shelter na nagsisimulang buuin muli ang kanilang buhay matapos makatakas sa mga terribleng sitwasyon. Iyon ang pag-ibig. Ang lahat ng iba pa ay imitasyon lamang. At ngayon, alam ko na ang pagkakaiba. May mga mahihirap na araw pa rin, mga araw na gumigising ako at sa isang segundo ay nakakalimutan ko ang lahat ng nangyari at naiisip kong tawagan si Paulo. Mga araw na nakakakita ako ng masayang mag-asawa sa kalye at nakakaramdam ng kirot ng lungkot para sa nawala sa akin o sa halip para sa akala kong mayroon ako pero hindi pala umiral. Pero ang mga araw na iyon ay paunti-unti nang dumadalang at mas marami ng mabubuting araw ngayon. Mga araw na nagtatawanan kami ni Sofia. Mga araw na tumutulong ako sa isang babae sa shelter na mahanap ang lakas para iwanan ang kanyang nang-aabuso. Mga araw na nasisiyahan akong mabuhay, na makakain ng walang pagduduwal, na makatingin sa salamin at makita muli ang kulay sa aking mga pisngi. Ang pinakamalaking peklat na iniwan nito sa akin ay hindi pisikal, ito ay emosyonal at psikolohikal. Ito ang pagkawala ng isang uri ng kawalang malay, ng isang pangunahing tiwala sa kabutihan ng tao. Pero marahil hindi iyon masama. Marahil kailangan ng kaunting malusog na pag-iingat sa mundong ito. Ang sigurado ako ay ito. Kung ang aking kuwento ay makakatulong kahit sa isang tao na bigyang pansin ang mga babala sa kanilang sariling buhay, na kwestiyonin ang tila napakaganda para maging totoo, na makinig sa kanilang kutob kapag may pakiramdam na mali, kung gayon, sulit na ibahagi ito. Dahil iniligtas ng alaherong iyon sa MRT ang buhay ko sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa isang detalye na babalewalain ng karamihan. At kung ang aking kuwento ay makapagliligtas kahit isang buhay, ipapasa ko rin ang regalong iyon. Kaya sa sinumang nagbabasa nito, bigyang pansin ninyo ang maliliit na detalye, ang inyong kutob, ang mga hindi pagkakapare-pareho sa mga kwento ng mga tao, ang mga babala na ibinibigay ng inyong katawan. At kung may magregalo sa inyo ng isang bagay at mapilit na ipinagbabawal na hubarin ito, tanungin ninyo kung bakit. Dahil minsan, ang pinakamagandang regalo ay nagtatago ng pinakamadidilim na sikreto. Nagbago ng tuluyan ang buhay ko noong araw na iyon sa MRT. Ang araw na nagkaroon ng lakas ng loob ang isang estranghero na kausapin ako, ang araw na natuklasan kong ang lalaking katabi kong natutulog gabi-gabi ay dahan-dahan akong pinapatay. Ang araw na ang perpekto kong pagsasama ay nabunyag bilang pinakadetalyadong kasinungalingan na pinaniwalaan ko, pero nakaligtas ako, at iyon ang aking tagumpay. Maraming kinuha si Paulo sa akin, pero hindi niya nakuha ang buhay ko. At ngayon, ang buhay na iyon ay ganap nang sa akin malaya sa kanyang mga manipulasyon, malaya sa kanyang lason, malaya sa kanyang mga kasinungalingan.
At tuwing umaga na gumigising ako ng walang pagduduwal, kapag tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin at nakikita ang kalusugan sa aking mga mata, kapag hinahawakan ko ang aking hubad na leeg na walang nakalalasong kwintas, naaalala ko na ang pananatiling buhay ang pinakamagandang paghihiganti na maaari kong makuha. Kung ang kwentong ito ay nagparamdam sa iyo ng isang bagay, i-like ang video,